Maraming salamat sa Lord sa malimig na umagang ito. Nagbabago na naman ang panahon, ano? Sabi nga natin, paulit-ulit sa tuwing lumalamig ang panahon, okay lang naman lumabig ang panahon. Huwag lang yung ating pananampalataya. Ayan. So, maraming salamat sa Lord dahil punong-puno tayo ngayon. Tingnan ninyo. Praise the Lord, no? Praise God. Maraming salamat sa Lord dahil napakagulo ng mundo nowadays. Nakita ninyo? At the same time, yung science sumasabay, yung technology. Malapit na pong ma-take over ng AI ang ating mga trabaho. If you know this, no, marami pong mga trabaho, artificial intelligence na ang gumagawa. Pero then again, it is our God na siyang patuloy na nagpapala sa atin. Ang Diyos po nagbibigay ng trabaho, hindi ang tao. At the end of the day, it is God na bumubuhay sa atin. Hindi rin naman yung kapwa natin tao, hindi rin naman tayo. Tayo sumasalo na lamang ng kanyang mga pagpapala. Kaya sa mga panahon, mga kapatid, kinakailangan maging matalino tayong lahat. Diba? We must be wise. Kasi napaka-uncertain po ng mga araw. Bigla-bigla na lang mayroong mga pagbabago. Even sa mga kumpanya, diba? So what I'm trying to say is, na habang tayo merong pagkakataong kumita, kumita. Siyempre, at the same time, yung kinikita natin, let's make sure, inilalagak natin sa mga tamang dapat paglagakan. Because this place is not forever. Yung resources ng lugar na ito is not forever. Yung inaakala nating katrabahong hindi mapupunta sa iba, who knew? Kasi maraming nag-isip ng ganun. Pero nasaan na sila, di ba? Biglang umuwi. So be wise nowadays. Be very, very wise. Alalahanin natin yung sinabi sa Isaiah, which is one of my motto, my favorite. Ang sabi po doon, bakit ka gagastos? Bakit ka bibili ng isang bagay na hindi naman talaga bumubuhay? Ang ibig niya sabihin, kung meron na ramang tayong paglalaanan, ng especially ng kinikita natin at the end of the month, yun ang mga bagay na makikita natin ng pangmatagalan. Yun ang hindi lamang tayo makikinabang, but especially ang buo nating sambahayan. So, medyo iwas tayo sa mga maniningning na mga bagay-bagay, mga makikinis. Di ba? So, again po, hindi ko na masyadong palalawigin yon. Yun lang po yung mabilis kong update ngayon. Mabilis pong lumilipas ang panahon. I'm telling you, it will be accelerated. One day, soon, hindi natin nalalaman if you are still here or not, kung may trabaho pa tayo or wala. Kaya, mag-ingat, magtipid, mag-impok. Ang sabi po ni Solomon, gumaya daw po tayo sa mga langgam. Wala naman daw silang leader, pero gayon na lamang sila. Ang sipag nilang mag-ipon sa panahon ng anihan o ng tag-init. Nang sa ganoon, sa panahon ng tag-ulan, nangyayari ngayon, hindi sila mawawalan ng makakain. So imagine that, parang langgam pa yung ginawang example for us na mga tao. Napakaliit ng utak ng langgam compared naman sa utak natin. But then again, you will see the irony sa bagay na yon, langgam, tao. Gayahin doon natin ng mga langgam. Nasa Proverbs 2 yan. But again, maraming salamat sa Lord. Even though tayo nagkukulang, hindi siya kailanman nagkukulang sa atin. Ngayon po sa ating buhay, there is one thing na kinapopuotan ng Diyos. Na kung sakali mang tayo mariwasa sa buhay ngayon, marami tayong tinatangkilik ngayon, there is one thing na ayaw po ng ating Panginoon na maglalagay sa danger para sa isang tao, especially sa harapan ng ating Diyos na buhay. And that is, babasahin po natin sa Kawikaan 16:18. Ang sabi po dyan, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak, at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Sa English po, pride goes before destruction. Lahat po ng pagmamataas, walang ibang pupuntahan kundi ang pagbagsak sa harapan ng ating Diyos. At yun po yung pag-uusapan natin today. Kukuha po tayo ng example sa Bible na matagal na rin pong napag-uusapan, na pag-aaralan, nababanggit. Pero titingnan po natin yung ibang angle nitong napakagandang true-to-life historical kwento na ito. Ngayon pa man, meron po muna akong katanungan. Ayan. Kailan ka huling nagtimbang?
Ako kakatimbang ko lang kahapon. At masaya ako sa nakita ko sa timbangan. Kinuwento ko agad kay Joy sa pamilya ko. Ngayon, bawat isa sa atin, kailan tayo huling nagtimbang? Mahalaga po yung malaman natin ang timbang natin. Opo. Kasi the BMI yan, Body Mass Index. Yung height mo, dapat kasang-ayon sa iyong timbang. Opo, hindi pag kumunting lagpas yan, ano ka na? Ano? Obese, hindi naman obese ka agad. Di ba? So tandaan po natin, kung anong height natin, dapat may katumbas na tamang timbang. O yun lang po, hindi ko na masyadong paliliwigin, baka mahirapan pa tayong mag-isip. Pero kailan tayo huling nagtimbang? Kasi sa lahat ng bagay po, napakahalaga ng pagtitimbang. Di ba? Meron tayong kasabihan, oy, bago mo gawin yan, timbangin mo muna. Right? Kumbaga, bago ka kumain yan, timbangin mo muna yung sarili mo. Di ba? Or yung benefits niyan against the cons and pros. No? Doon na lamang sa pagdidesisyon. Ang pagtitimbang po, napakahalaga. Inuna ko na kaagad yun. Bago tayo mag-decide, timbangin muna maigi. Hindi lamang yun. Pag bumili tayo ng isang sakong bigas, expected natin talagang ilang kilo yun? 40 kilos? 50? 40. Magkakaiba pa, di ba? Kung 40, dapat pag tinimbang mo, 40 talaga. Kasi pagdating mo sa bahay, pag timbang mo, yung pala kulang. Di ba malaking issue yun? Malaking issue yun, hindi pwede. Ano pa yung nagiging issue natin sa mga timbangan sa palengke? Di ba, hindi lahat, pero maaaring maraming honest na ngayon, pero hindi ba meron, pag nilagay sa timbang, napakabigat. Yung pala, may tubig. Di ba nauso yung ganun? Tinuturo ka ng tubig. Or fake. Yung timbang dun sa binayaran nating halaga dun sa bagay na yun. Kami, kadalasan, sa alimango. Kasi paborito ko yun eh. Sweet and sour na alimango. Yung sa dampa. Paborito ko yun. Minsan bumibili kami. Pag uwi sa bahay, puro shell. Ano yung binili natin dito? Shell? Hindi mo naman makakain yung shell. Naloko, nadaya na naman kami. Kaya ako, meron akong dun eh. Kuy daw talaga ako pagdating sa palengke. Nagmumukhang stricto talaga. Tama po ba timbang nito? Kasi sa dami na experience, Kailangan din wise pagdating sa mga bagay na yan. So, isipin nyo na lahat ng ginagamitan ng pagtitimbang. Lahat po napakahalaga. Sa autopsy na nga lang, yung utak tinitimbang eh. Right? Yung mga body parts, tinitimbang yung lahat, ini-scale. Kasi ganun kahalaga na dapat sakto yung timbang ng anumang bagay na ginagamit natin o pinatutungkulan natin. Mahalaga po ang pagtitimbang. So again po, timbangin natin lahat. Unahin na natin yung ating mga decisions. Pangalawa, yung ating kalusugan, pangangatawan. Susunod yung lahat ng bagay na yan. Na kung ayaw natin malugi, timbangin silang lahat. Tunay, di ba? Sa lahat ng pagkakataon, nagtitimbang eh. Halimbawa, dalawa ng liligaw. Uy, kung sa weight kasi, mas matimbang talaga tong isang to eh. Pero hindi yung weight ang pinag-uusapan kung sino sasagutin ko. Di ba? Yung pagtitimbang po, napakahalaga. Ang pamagat po ng mensahe ng Lord sa araw na ito, may kinalaman po dito sa ating introduction. Ayan. The writing on the wall. Isang click pa po. The writing on the wall. Napag-usapan na po ito ng matagal, ng makailang beses na, but then again, let's see. What else yung ating makukuha na sustansya mula sa scripture na ito? Babasahin ko po muna itong Daniel 5, chapter 5, verses 1 to 4. Minsan, ito pa panahon ni Daniel, minsan si Haring Belshazzar ay nagdaos ng malaking handaan para sa 1,000 niyang tagapamahala at nakipag-inuman siya sa kanila. Talagang inuman eh. Bago po natin ituloy, ito pong si Belshazzar, siya yung is either anak or apo ni Nebuchadnezzar. Kasi po sa scripture, minsan kung apo ba siya or anak. Anyway, kamag-anak siya, siya yung sumunod na hari
ng Babylonia, ng si Nebuchadnezzar, ay, what happened? Nalalaman natin nangyari kay Nebuchadnezzar. Siya po yung leader ng Babylonia. By that time na sumakop sa Israel, kinuha ngayon yung mga matatalinong tao mula sa Israel. I don't know kung nabasa nyo, balikan po ninyo. Even yung pong mga pagans, yung mga unbelievers, alam nila kung sino yung dapat lang kunin. Ang number 1 lang tinarget para ilipat from Israel to Babylon, yung pong mga kapaki-pakinabang na mga tao. Especially yung mga matatalino. Susunod na lang yung iba for some menial work. Wala pong pinagkaiba kay Adolf Hitler, yung panahon ng mga Nazi. Ganun din po ang ginawa nila sa mga Jew. Yung mga matatalino, isinubi nila, hindi kasama ng mga hindi matatalino. Yung mga useful, okay, wag na matalino, yung mga skilled. Yung pong mga skilled, iba ang treatment ni Hitler sa mga unskilled. And we know what happened to those unskilled people. So mahalaga po yung merong skill. Mahalaga po yung merong talino, mga kapatid. Wise, matalino. Kasi po yun ang unang hinahanap. Yun ang unang nire-require. I think alam niyo naman yan kahit sa pag-a-apply, di ba? Yun ang unang tinitignan. Ano ba yung skills mo? Ano ba tinapos mo? Ano ba yung mga trabaho na pinagdaanan mo? Kasi kung meron tayong pagkakataon, mga kapatid, patuloy tayong mag-aral. Libre naman, may YouTube na eh. Yung dati natin binabayaran ng thousands and thousands, ngayon po libre na, isang click na lang. No? Nandun na po lahat sa YouTube. Anyway, yun po yung nangyari. So after a while, alam natin nangyari, nagnistulang hayop si Nebuchadnezzar, kumakain siya ng damo, may stula siyang cow or baka because of our God. Pinarusahan siya ng Panginoon because of his what? Pride. Ang naging problema ni Nebuchadnezzar kung bakit hindi na siya hari by this time, pride din naman at ibinaba nga siya ng Panginoon. Then after few years, ito ngayon yung kanyang apo or kanyang anak ang pumalit bilang hari, and that is Belshazzar. At ito nga po, pagdating sa politics, mahusay din siya. O yung pakikisama. Nakipag-inuman siya sa 1,000 niyang tagapamahala. Hindi lamang yon. Ang problema ngayon po, ito, verse 2. Nang lasing na si Haring Belshazzar, ipinakuha niya ang mga sisidlang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nebuchadnezzar mula sa templo sa Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman niya at ng mga tagapamahala ng kaharian, hindi lamang sila, ng kanyang mga asawa at mga asawang lingkod. Marami po siyang asawa, kasi po polygamous ang mga ito. At parte po yan ng kanilang society. Ano bang relihiyon ngayon yung pwedeng mag-asawa ng marami? A polygamous religion. Alam nyo na yan, di ba? Yung pong polygamy, para po sa mga unbelievers, of course, number 1. Pangalawa, sa mga pagans. Sa mga barbarians. That's why Christians, we don't commit polygamy. Bakit si Moses, bakit si Abraham? Bakit gusto ba mag-asawa ng marami, brother? At tinatanong, bakit sila ganun? Noon yun. Okay? But since, bago pa matapos, ang Old Testament po, hindi na allowed. Isa lamang ang Eva para sa isang Adan. Isa lang ang Adan para sa isang Eva. Anyway, marami po siyang asawa. Hindi lamang yun. He has many wives, at the same time, marami po siyang mistresses. Yun po yung ibig sabihin ng asawang lingkod. Pinaganda lang sa Tagalog. Pero sa English po yan, his many wives and his many mistresses. Imagine ninyo, ang dami nila roon, kasama yung sangkatayarbang mga babaeng mga asawa niya, kasama lahat, pati mga, tawag doon, karida sa Tagalog. Yun ba yung mistress sa Tagalog, karida, or what? Kasi ang tagal ko na hindi narinig yung, ngayon ko lang din nasabi naalala. No? Maraming ginagawang katampalasanan si Belshazzar sa harap ng ating Panginoon. Pero makikita po ninyo, sa kabila ng kanyang immorality, kasi po morally bankrupt ang taong to. Morally bankrupt. Yung word moral, wala siya nito. Maging karamihan ng kanyang mga kasama. But you know what? Hindi naman talaga yun ang naging problema ni Belshazzar. Makikita po natin sa mga susunod na mga verses. Ano talaga yung naging dahilan kung bakit natin ngayon pinag-uusapan itong kwentong ito. So verse 3,
Dinala naman sa bulwagang pinagdarausan ng handaan ang mga gamitang ginto at pilak na sinamsam mula sa templo ng Diyos sa Jerusalem. At iyon nga ang kanilang ginawa. At ininuman nila ang mga ito. Verse 4, habang sila'y nagiinuman, pinupuri nila ang kanilang mga Diyos na yari sa ginto, sa pilak, sa tanso, sa bakal, sa kahoy at sa bato. Nag-e-exist pa ba ngayon sa panahon natin itong gantong klase ng mga Diyos-Diyosan? Mga Diyos-Diyosang yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Ngayon kasi may plastic na rin eh. Wala pa namang plastic by that time. Mga natural ang materialis nung una. Ngayon kasi dagdagan na natin plastic. Mga Diyos-Diyosang yari sa plastic. Yes! Now let's talk about this. Ano yung mga katampalasanan na ginawa ni Belshazzar by that time? Na talagang yun ang dahilan kung bakit ganun na lamang yung galit ng Panginoon sa kanya, which is we will see sa mga susunod na mga pages. Ito ang mga katampalasanan ni Belshazzar. Number 1 muna. Number 1, paglapastangan sa mga gamit or kagamitan na para sa Diyos lamang dapat iginagamit. There are things which is holy, consecrated unto the Lord. Mga bagay na yun lamang pag para sa Panginoon, ito lang dapat ang gagamitin. Alam niyo mga kapatid, ang ating Diyos, kung mag-gets natin, makukuha natin yung reason kung bakit sa Old Testament, dapat ginto. Dapat mamahaling hiyas. Dapat yung tupa, walang bahid dungis. Kung papasinin po ninyo, even the Ark of the Covenant, yung lalagyanan ng Ten Commandments, sa kanong tungkod ni Aaron, yari rin po sa ginto yun, yung ark mismo, yung dinadalan mga Israelita by that time. Yung pong materyales, kumbaga sa ngayon, number one materials. Marami pong ipinahayag, ipinakikita ang ating Panginoon sa kanyang preferences noong pamang Old Testament. Maging pagdating po sa mga material things, meron pong preferences ang ating Diyos. At ito pong mga binanggit dito, marami pong kagamitan sa mismong templo ng ating Panginoon na yari sa ginto. Ito po yung mga mamahalin lahat. Hindi po ito madaling makuha by that time. It requires effort. Hindi pa naman ganun kauso yung mga malalaking minahan ng mga panahon na iyon. Hindi madaling makuha ang mga ito. Yun lamang mga royals, no, yung mga mayayaman, yun lamang ang pwede makakuha ng mga materialis na ito. Katulad ng ginto, pilak, tanso, bakal, yung kahoy. Yung kahoy po, hindi naman basta kahoy yan. Kung babasahin po natin yung anong klase ng material yung ginamit sa Ark of the Covenant, hindi po basta-bastang materialis o kahoy. Minsan po nanggaling pa ng Lebanon. Especially yung cedar of Lebanon. At meron pa pong iba, yung pinakamainam, pinakamatibay na yari or klase ng kahoy. Hindi palutsina. Bawal yun. Di ba? For aesthetic, purposes, pwede na yung palutsina. Pero kung gusto mo ng something na talagang royalty, hindi ka gagamit siyempre ng palutsina. So, bato. Of course, hindi lang basta bato yan. Kasi anywhere, pwede tayong kumuha ng bato. Siyempre, yan po yung mga mamahaling mga bato or mga hiyas. Meron po siyang preferences. At hindi lamang yun, ang Diyos po kasi ang nagsasabi kung ano yung gusto niyang gawin ng tao at paano ito gagawin at kung paano lang siya gagamitin. Katulad po ng mga kinuhang ito ni Nebuchadnezzar and now ni Belshazzar, ito pong mga kagamitin na ito para sa Diyos lang. Bigyan ka po na kayo ng example. Halimbawa sa isang tahanan, sa bahay natin. Marami kasi hindi na umabot sa estante. Di ba may escarparate dati, estante tawag namin. Ang nakalagay doon yung mga porselana, yung mga magagandang pinggan, magagandang mga kubyertos, na kapag may dumating na special na bisita, saka lamang ilalabas yan, di ba? Saka lang ilalabas. Hindi pa ubra dati yung plastic, no. Kasi yung basong plastic, hindi. Ngayon na lang talaga yun sa kahirapan ng buhay. Nung araw, hindi. Pag may bisita, di ba, walang problema ang paghuhugas. Mahalaga siya. So, ilabas yung mga nakatago. At pag minsan ginamit yan ng mga anak, di ba, pinapapagalitan, bakit mo ginamit yan? Para namang yung bata, hindi special, ano? Kung papansinin natin, parang kaiba yata. Bakit hindi yung mga nasa pamilya nag-i-enjoy ng mga pinakamagandang bagay sa bahay? Bakit yung mga bisita? Anyway, yun yung standard ng araw. I don't know kung meron pa sa ating ganun. Kami kasi wala na. Common na lahat. Pero na araw, inabutan natin yan.
Di ba? Nating lahat, I think. Di ba? Anyway, magkakaano lang naman tayo dito. So, ganun din po. Pag si Mayor ang dumating, ilalabas ang magandang kagamitan. Hindi gagamitin yun ng kung sino-sino lang sa bahay. Lalong-lalo na po, dito sa pinag-usapan natin, kagamitan ng Diyos. Those things po, binasbasan yun. Binasbasan. Yung pong, paano siyang gagawin, yung instructions galing mismo sa Panginoon. Tapos ito ang ginawa mismo ni Belshazzar. Sa inuman pa. Siguro yung mga mangkok, siyempre, sa pulutan yun. Imagine that. There are things na para sa Diyos lamang. Bigyan ko po kayo ng example. At minsan, I think lately, hindi naman nangyayari. Halimbawa, itong mga musical instruments natin. Ito pong mga ito, nang bilhin, after that, pinag-pray po yan. Pinag-pray. Binili po ang mga ito for the Lord. Ngayon po, ganito. Kapag nagkaroon po tayo ng bisita, hindi naman Kristiyano, as in, hindi naman natin member kasi bisita nga siya first time. Never. Sa inyong lahat ko na po sinasabi, hindi lamang sa worship team. Never, papapanikin din nyo dito sa pulpit at makikita nyo nakikigamit ng mga instrumentong to. This is for the Lord. Di bali pa, pag ginamit nila yan, naririnig ko naman, makamundong tugtog ang ginagawa. No? So, music team, worship team, at tayong lahat, be mindful of this. These things are for the Lord. Wag na wag nating maririnig na any member ng worship team, iba ang itinutugtog. Hindi po ito worldly instruments. This is for the Lord. Ang mga gitara, yan. Wag po. Why? This is consecrated for the Lord. Akala, tatawa-tawa lang tayo yung gano'n. Uy, ang ganda. Parang alam pa yung naalala ko tuloy na nanliligaw pa ako ng 60s or what. No, don't do that. Hindi po ito mga basta-basta lang ng mga bagay. This is again for the Lord. Okay? Tayong lahat po, I'm charging all of us about this. Never na mayroong papasok na unbeliever at bigla nang papanik dito at makikigamit ng kagamitan para sa Diyos lamang. Hindi lamang po ito ako, mga kapatid. All churches na pupuntahan ninyo, especially sa Pilipinas, ganun po ang protocol. Hindi dahil sa ang aarte naman, hindi ko naman masisira yan. Mas mahusay pa nga ako mag-gitara dun sa lead guitarist. No, not because of that. It is because this is the Lord's. Huwag nating gagamitin ang lahat ng bagay na para sa Diyos sa mga bagay na walang kapararakan. At yun po mismo ang ginawa ni Belshazzar. Sinabi na nga sa Old Testament, di ba? Ang God mismo, through Solomon ang nagsabi. Di ba? Wine is a mocker. Ang alak po, nagpapababa ng dangal ng isang tao. Sabihin, di ba, pwede naman pastor na uminom? Kasi hawa na naman discussion, ang haba-haba na discussion. Ako po, sawang-sawa na dyan, mga kapatid. Na bakit pagdating si alak, ang dami, ang haba ng usapan. Pag-usapan mo salvation, tapos kaagad in few seconds or minutes. Pag alak ka pinag-uusapan, ang haba ng usapan. Halatang hindi pa ma-give up yung pita ng laman, yung dating ginagawa. Simple lang po, sinabi sa Biblia, wine is a mocker. Nakakapagpababa ng dangal ang alak. Nabalitaan po ba ni Didoy, may uminom yung sa dike? Patay! Alam niyo ba paano ginagawa yung mga yan? Hindi naman yung ginawa sa laboratorio kung saan-saan lang inilalagay yan. Yung mga gumagawa ng alak sa bahay, wag na maulit na mayroong makakalusot sa simbahan na ganyan. It was too late for me na malaman ko yun. I really regret that. Hinanap ko lahat ng leaders. Nasaan ang mga leaders? Ba't nakalusot siyang ganyan? Hinanap ko lahat ng mga ministers. Nasaan ang mga ministers? Bakit nakalusot ang ganyan? It was too late for me. Diba? I don't like micromanagement. Pero pag may mga ganyang bagay, mapipilitan akong tignan lahat. Okay? Why? Because the Lord. Because the Lord. This is church. At yung pinag-uusapan po natin dito, templo ng Diyos. Kinamit nila sa walang kapararakan, sa kayabangan, sa kalapastanganan, yung mga kagamitan ng ating Panginoon. Okay? Malinaw na po ba yung patungkol doon? Okay, malinaw po yun. Kung ano yung para sa Panginoon lang. Ayaw po ng Panginoong merong ibang gumagamit
ng gamit niya. Ayaw po niya yun. Naalala niyo yung Ark of the Covenant? Ang sabi ng Panginoon, walang ibang ihipo dyan ha. May mga tao lang akong tinalaga na pwedeng mag-asikaso dyan. Eh merong isang nagmagandang loob, right? Kasi nung buhat-buhat, medyo gumigayawang na ganun. Oops! Ayokong bumagsak ang arko ng covenant ng ating Diyos. Patay! Patay! Maganda man yung kanyang reason kung bakit niya sinuportahan yun para hindi bumagsak. Nagalit pa rin ng Diyos sa kanya. Kasi hindi naman talaga babagsak yun in the first place. Arko ng Diyos yun Papabayaan ba ng Panginoon na kung gumewang sila, babagsak yun? It will never fall. Sa tingin lang ng tao, it will fall. But it is God's, it will never fall. Sa atin din po, ganun din. Wag nating iisipin, ako mukhang gumegewang na ang simbahan no? Ang simbahan po, never nagagewang. Ano sinabi po sa Hebrews? No? We are in this kind of kingdom that will never be shaken. The kingdom of God will never be shaken. Sabi nga ng Biblia, heaven and earth will pass away, but all of these things will not. His word will never pass away. Ang kaharian nga niya, hindi naman matitinag. Kung mapag-aaralan po ninyo yung Book of Revelation. The kingdom of the Lord's true church will never be shaken. Magmumukhang shaken yan. Pero everything still under the Lord's control. Wala pang bagay na hindi kontrolado ng Diyos. Even yung DNA natin, kontrolado po ng Diyos yan. Lahat as in, kontrolado ng ating Panginoon. So yung pong paglapastangan sa gamit ng Diyos, malaking kasalanan yun na ginawa ni Belshazzar. Tandaan po natin ngayon din, sa atin ngayon, hindi lamang sa simbahan natin kundi sa lahat ng simbahan ng Diyos around the world, anything for God is for God alone. Di ba tayo minsan ganun din? Ayaw natin yung gamit natin, may gumagamit na iba. Alright? O sino gumamit ng toothbrush ko? Di ba? Marami. Nasaan nga pala yung iniwan ko ditong minsan di mo naman ginagamit, inaagaw nga lang merong ibang gumamit. Hinahanap, di ba? Kung kailang nawala, saka hinahanap, ayaw natin yung may ibang gumagamit itong para sa atin, right? Yes, ayaw natin yun. Yung baso na nga lang ng kape sa opisina. Uy, asan yung baso ko dito sa dik? Hahanapin mo yun pag nakita mo na sa ibang lamesa. Di ba kulang lang palitan? Ayoko nga, hindi ko alam kung kaya nung labi ang dumapo dyan. Saliksikin yung mga sarili ninyo. Di ba meron tayong mga gamit na ayaw nating magagamit ng iba? Just use your imagination. Kung ano yung mga gamit na yun na ayaw nating magagamit ng iba. Lalo na po ang ating Panginoon. Lalo na po ang ating Panginoon. Now we're talking about those things, the things. But let's talk about ourselves. Ang sabi po sa Bible, sa aklat ni Pedro, through the inspiration of the Holy Spirit, For we are the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, God's own unique or peculiar people. That's what we are. We are unique. We are apart from the world. No? We are consecrated. Pag sinabing consecrated, yan ang karamihan, I consecrate you to be mine. Yung po tayo mga kapatid. 8 billion people in the world. Yung nangingilan-ngilang mga tunay na Kristiyano po inihiwalay ng Diyos, akin to, bahala kayo dyan, this is mine alone. Tayo po yun. We are the chosen few. We are unique. We are God's own people. Ayaw po ng Diyos na ang kanyang mga anak, yung kanyang mga pinili, hinirang, iba ang gumagamit. That's why po sa mga tunay na Kristiyano, sa mga tunay na nasa liwanag na, yung pumong gawa ng sanlibutan, hindi na bagay sa atin yun. Dapat hindi na compatible sa atin. Halimbawa, horoscope. Hindi po para sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, ang astrology. Horoscope, yung pagbabaraha, yung pagbabasa ng palm, hindi po yan para sa mga Kristiyano. Galit po ang Diyos yan, marumi po yun. Yun yung karumihan na ine-enjoy ng ibang mga Kristiyano until now. Siyempre, yung pagkilala pa rin, yung pagrespeto sa ibang Diyos-Diyosan. Dapat po ang Panginoon, kasi ang Panginoon po nasisilip ang puso. Ang tagal na nang itong anak ko sa aking simbahan, natagal na siya nagpapagamit sa akin, pero nakikita ko sa kanyang puso,
meron pa rin siyang tendency o meron pa rin puwang o reservation ang kanyang puso't isipan doon sa Diyos-Diyosan ng kanyang mga magulang. Sa Diyos-Diyosan ng kanyang mga ninuno. Ayaw po ng Lord doon. Yung pag-uwi mo ng bahay, ikaw pa napupunas talaga. Bakit wala nang sampagita dito? Hindi na ako sumasamba dito, pero nanay kasi, lagot po tayo sa Diyos, mga kapatid. Any wrong beliefs na hanggang ngayon po and practices na hanggang ngayon dala natin, malaking speck or dumi po yan sa mata ng ating Diyos. God can see our hearts and our minds kung kanino talaga nakalagay ang ating 100% loyalty. Sa Kanya ba talaga or to something or someone else? Mga agimat, baka nagtatabi pa kayo ng agimat, mga kapatid. Yung mga ibinabaon-baon nyo dyan. Hukayo na ulit. Hiwain, ilabas. Meron pa ba naniniwala sa anting-anting sa mga Kristiyano? Number 1, hindi totoo yun. Di ba? Hindi totoo ang agimat sa anting-anting. Pero pinaniniwalaan. Tapos kung Kristiyano pa yung tao, doble-doble ang kaso niya sa harap ng Diyos. Yung swerte pa, yung lucky. Ano itong pusang to? Kala ko ba born again kayo? Ba't may mga pusa pa kayong gumaganyan-ganyan? What's that? Meron pa bang Kristiyanong naniniwala sa feng shui? Ang feng shui po galing sa kalokohan, kaisipan lang ng tao yun. Mga bagay na nagpapahirap lang sa tao, imbis na simple lang ang gagawin niya, kung nagiging mahirap, naku, ipag-iba mo ulit yung bahay mo. Bakit naman katatapos lang Hindi nakaharap sa araw. May pera naman, okay, fine. Para swerte lalo, sige, fine. Yung mga, I'm telling you, ang Bible po, ginawa ng madali ang lahat for us. Ang mundo po, pinapahirapan ang tao. Kailangan nakaharap dito, dapat nakabaliktad, dapat ang kulay ganito. Hindi, napansin ba natin yun? Wala pong ginawa ang sanlibutan, ang mundo, ang katuruan ng mundo, kundi lalong pahirapan ang tao. Hindi po sila nagiging pampadali. Pampahirap po yan. Kaya nga tinanggal ng Diyos yung mga yan sa atin. Kaya po tayo mga kapatid, we are unique unto God, we are consecrated. Kalimutan na po nating lahat yan. Hindi lamang natin basta kalilimutan. Speak against it. Pag meron ibang gumagawa, ay naku, tigil mo na yan. If I were you, tigil mo na yan. Kasi nagsasayang ka lang ng pera dyan. Kasi hindi ba merong pinagkakagastusan pa? Para lang dun. So we ourselves, pag-aari tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na kapag ginagamit niya tayo, marumi tayo. Wala even us, gagamit ba tayo maruming kasangkapan? Never. Nililinis muna natin, di ba? Unless, ditapon niyang plastic disposable, okay lang. Tapon Pero yung mga pinggan, yung ginagamit natin pang matagalan, hinuhugasan. Right? Yung kotse nga, hinuhugasan, nililinis yung loob sa kalabas. Kasi hindi matiis ng driver, itsura ng sasakyan niya. Tayo pa kaya sa harapan ng ating Panginoon? So we must be cleansed from all these things. Kung meron pa po kayong mga questions na maaaring hanggang ngayon hindi nyo pa nalalaman kung dapat ba ito sa Kristiyano o hindi, magtanong po kayo. Anyway, yung akin namang, meron naman akong Facebook, meron akong Messenger, magbagsak kayo ng message doon and I will answer your question. Pwede po yun. Hindi nyo kaya magtanong ng diretso or magpadaan sa padrino or what, dumiretso na kayo, wala akong problema mga kapatid. Kasi I believe maraming Kristiyano, kadalasan hindi pa niya kasi alam na hindi na pala dapat ginagawa ng Kristiyano yun. Siyempre, marami yung alam niya, ginagawa pa rin. Meron din namang hindi kasi alam So we must inform these people. So number 1 po, yung paglapastangan sa lahat ng uri ng gapin ng Diyos, kinamumuhian ng ating Diyos na buhay. Napaka-picky. Yun po yung preferences ng Diyos po. Dapat mini-maintain. We must know, ayaw ng Diyos yan. Right? Gusto ng Panginoon yan. We must do that. Kasi po, nakasulat naman sa Biblia. And number 2, ito nga po, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam naman po natin ang 10 Commandments, right? Sa unang verses pa lang, nandun na yan. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Basahin yung Jeremiah, ang Isaiah, ang Psalms. Basahin nyo na buong Bible. Ang sabi po doon, huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Buong Bible ang nagsasabi. At napaka-specific po katulad dito. Katulad sa sinabi rito, nung panahon na yun kasi, marami rin mga gods, mga small g, mga pagan gods, at lahat po yun isa-isa.
ipinatatapon, pinawawasak ng ating Diyos. Especially sa Israelites. Kaya ako pinili Israel upang yung ginagamit ng lahat ng mga bansang yung kinapupuotan ko, hindi mo nagagawin. Number 1, meron silang ibang Diyos. Number 2, meron silang iba't ibang klase ng mga Diyos-Diyosan, mga images. Mga rebultong yari saan? Sa ginto, sa pilak, sa tanso, sa bakal, sa kahoy, sa bato, sa plastic. Sa panahon na may styrofoam pa. That's why ang mga Kristiyano po, kinuha mula sa kalipunan ng mga pagan, sumasamba sa Diyos-Diyosan, kinuha po yan ang mga Israelita, chosen few in the world. Ganun din po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Tayo po yung mga kukunti lamang, 8 billion tao ngayon sa mundo. Iilan lang po ang mga tunay na Kristiyano dyan. Marami pong Christian lang. Maraming mga galing mga simbahan na mukhang Christian, pero pag nakita ninyo, hindi naman talaga si Kristo ang sinasamba. Iba. Ginagawa lang model si Kristo. Modelo. Ginagamit lang na tsapa, yung pangalan ni Jesus Christ sa kanilang mga simbahan. But they are not really Christians at all. Since tayo naman, mga born again, nandito na tayo sa mga churches katulad nito, lubusin na natin mga kapatid. Kaya nga born again ang sinamang ipinanganak muli, hindi ba wala na to? Totally, wala na yung dati. Kasi pinanganak muli 100% wala na yung dati talaga. Ano pa ba yung mga bagay pala? Gusto ko nang lahatin. Yung pong pagtaya sa lottery, itigil na po. Any form of sugal, hindi po yan gawain ng tunay na Kristiyano. Sa pagnenegosyo, huwag magpatubo ng sobra naman yata nakakasikil na sa iyong kapwa. Huwag na rin po natin gayahin ng mga Bombay. Wala pong 5-6 sa mga tunay na anak ng Diyos. Ngayon may mga katwiran, ba't po yung mga bangko mas mataas pa nga? Bangko ka ba? Ang dali pong sagutin niya mga kapatid. Yung bangko ngayon, credit card, mas malaki pa sa 5-6 Di ba? 200% na nga kinikita nila. Bangko ka ba? Naka-register ka ba sa SEC? Member ka ba ng Banking Society ng Pilipinas? Nagbabayad ka ba ng tax sa kinikita mo? Sa ipinapautang mo sa kanilang nagbabayad sila ng malaki sa'yo? Huwag na pong mga tuwiran. Maling gawain po yan. So any kind ng pagkita, yung tama lang. Bakit Kuya Eric, si Jesus Christ ba against siya sa pagkita? Halimbawa, tindahan. Bakit pa ako magtatayo ng tindahan? Wala naman pala akong nakita. Buti pa lang, instead na aling maming's sari-sari store, palitan ko na aling maming's foundation na lang. Kung bawal naman pala ang pagkita, ang interes sa Biblia. Hindi po bawal ang interes sa Biblia. Even the Lord Jesus Christ, itinuro niya. Na totoong dapat din lamang, meron kang konting interest, tama, legal na interest, sa iyong negosyo. Nagnegosyo ka pa kung wala ka namang kinikita, right? So alam po natin ano yung legal sa mata ng tao saka sa mata ng Diyos. At huwag na natin pangatwiranan pa yung mga ganyan. Opo, kasi mantatanda na natin, di ba? We are all matured here. Papayag ako, sige, magpatubo kayo malaki, magrehistro muna kayo sa Philippine government, magtayo kayo ng talagang institusyon, ano man ang gusto niyo dyan, walang problema, sige. Lending investor, magtayo tayo ng ganyan, pwede yun. Magpapautang ka, pagbalik may kita ka. Walang problema doon. Pero kung hindi naman, then wala tayong pwede ikatwiran sa ganyan. Ba't ko po nabanggit ito? Kasi po kasama sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, lagi po nakakabit dyan, yung katulad na nakita natin ginagawa nila Belshazzar, yung pong grandeur sa buhay. Para mas magagarang mga damit ang aking maisuot. Makabili na naman ako isa pang kotse, or kung wala pang kotse, at least man lang magkaroon. Makapagtayo ako ng bahay. Wala pong masama sa pagkita ng pera. But make sure, dumaan yan sa pamantayan ng langit at sa pamantayan ng batas ng tao. Wala pong problema doon. Okay? So bakit? Anong kinaugnayan nito doon sa mga Diyos-Diyosan? Anything, alam na po natin to, anything that replaces the Lord Jesus Christ in our lives ay nagsisilbing Diyos-Diyosan ng bawat isa. Hindi lamang po yung mga rebulto ang Diyos-Diyosan. Ang isa po sa number one Diyos-Diyosan, ang Lord mismo nagsabi, pera. The love of money is a root of all kinds of evil.
Saka gusto mong kumita, kahit against na sa batas ng tao, kahit against na sa batas ng Diyos, kahit immoral na siya, unethical, sisigihan pa rin. Marami pong tamang pagkita, mga kapatid. Doon po tayo magstay. Yung alam na, yung questionable, wag mo nang gawin. Questionable nga siya. Yung alam mong mali, wag gawin. Kung merong nasa gitna, questionable yata ito, wag mong gawin muna. Pag pinasok mo yan, saka kayo magko-question, paano ka lalabas? Pwede ba yung ganon? Mamamatay kaya ako pag pumunta ako sa gera? Siguro, sige, makapasok para malaman ko. Patay ka pagpasok mo, di ba? Inaalam mo na. Kapag alam mo na yung yes and no, din saka ka mag-decide. Kung questionable, huwag pasukin ang isang bagay. Ngayon po, ang dami-dami niyan. Nakita natin sa mga accounts ninyo, di ba? Ng mga kapatiran, yung mga nagme-message sa akin, huwag po ninyong pakinggan o basahin yung mga nakasulat sa mga pages namin kasi po may gumagamit. Ang dami, di ba? Ang dami. Yan po yung kapalit ng yung privacy po natin kasi wala na. Alam mo po bang ang privacy hindi na nag-exist? Ano pang privacy pag-uusapan natin? Lahat ng buhay mo nasa Facebook. Eating now. Sleeping now. Waking now. Wearing this dress now. May picture pa syempre, patunay. Hay, paalis naman ang pamilya ko. Ako lang may iwan ngayon dito sa Pilipinas for many, many months. Di ba? Boy, maraming salamat. Sabi ng mga magnanakaw. Alam na natin kung saan tayo pupunta. Solo na lang pala siya. Privacy? There's no such thing as privacy now. Wala. Kagagawin nino ng mga gumawa ba ng cellphone saka ng Facebook? Hindi. Kagagawan po ng mismong taong gumagamit. You want them to know everything in your life? Then, wala ka nang maitatago. Privacy? There's no such thing. Sa pag-isipan po, hindi po natin yan yung paggamit po ng social media. I'm telling you, marami pong, walang ibang masisisi, kundi ikaw rin kapag naging ka ng scam. Naging biktima ka ng scam. Ipinakalat mo kasi lahat ng lahat patungkol sa buhay mo sa online. Supposedly, ang nakakalam lang yan, di ba, yung sa mayroong government, ministry, nalalaman nila yan, yung birth certificate mo, sila nakakalam, saka kayo. Dati, pati yung marriage certificate, ikaw lang. Ngayon, hindi, lahat na, nandyan na. Social media. Pinadali po natin ang mga gawain ng mga tulisan. It's so easy for them, sa mga pirata, na i-pirate ang ating mga buhay. So, be very, very careful. Be very, very careful po. Isiningit ko lang po yan. So, number 1, paglapastangan sa mga gamit na para sa Diyos. Number 2, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya wag na wag po natin gagayahin ang ginawang ito ni Belshazzar. So, nasa kalagitnaan sila ng kasayahan. Ang saya-saya nila, ganoon naman yung mga lasing Hindi na alam ang ginagawa. Meron pa nangangatiwiran, ay, pasensya na, hindi ko alam ang ginawa ko kagabi. Come on. Hindi ako naniniwala dun. Meron pa natirang wisyo sa'yo. Nakubabawan lang yung wisyo mo ng alak na ininom mo kasi. You know it. You know it. Hindi mo lang napagilan na sarili mo kasi alak na nga nangunguna. Kaya sinabi ni Pablo, ano sabi niya? Do not be drunk with wine, where there is dissipation, or pagkababa ng dangal. We must be drunk with what? The Holy Spirit. Ang kaibahan po, kapag isang tao lasing sa alak, bagsak lahat ang kanyang mga resistensya sa lahat ng klase ng kasamaang pwedeng dumapo sa kanya. Paglaseng, nakalupasay. Paglaseng, umiihi sa lapag. Paglaseng, lahat ibinibigay. Ito ba yung pera ko? Sahod ko yan. Kinabukasan, wala na. Oo ng oo paglaseng. Kaya nga iba nilalasing muna bago, sige na. Sige, bago ko pumirma para luminaw ang kaisipan mo, mag-inuman muna tayo para ma-relax ka. Marirelax ba yung tao? Hindi. Mawawalan ngayon siya ng pampigil. Hindi ko na mabasa tong cons or what, tong negative, hindi ko mabasa. Sige na nga. Lasing Ang kaibahan po niyan sa Holy Spirit, ang meron pong Holy Spirit, malinaw ang kaisipan. Merong wisdom. Kaya niyang pigilin maging ang kanyang emosyon. Ginagamitan ng rational thinking, ng katalinuhan, lahat ng ginagawa. Kaya po sinabi sa Biblia, we must be drunk with the Holy Spirit. So, good news. Pwede pong mag-inuman ang mga Kristiyano. Yun nga lang, siyempre, alam na natin. We must be drunk with the Holy Spirit. Okay? So, pwede po. Walang problema doon. Basta't Holy Spirit po yung ating ikalalasing. So, ito nga po. Lasing na silang lahat. Nagkakasayahan. Ang feeling nila, this is it. This is heaven. No, walang problema. Yung problema ko sa mga susunod sa kakahapon, hindi mo na naaalala. Hindi rin po totoo yun. Hindi ako naniniwala doon.
Hindi ako naniniwala doon na yung pag uminom nawawala problema. Hindi. Hindi po totoo yun. Siguro kung katulad ng mga musmus na kulang pa sa kaisipan, pwede pa niya sabihin niya, pero pag mga matatanda na, yun ang katwiran, mas matalino pa yung bata para sa'yo, compare sa'yo, kung gano'n. Hindi po ka naniniwala doon. Di ba? So ito ngayon, sa kalagitnaan ng walang pagsasaya, walang humpay na pag-iinuman, yung ginagawa ng katampalasanan sa harap ng ating Panginoon, using God's things, mga gamit ng Diyos, then, they saw this, yung pong sulat sa pader. The writing on the wall, nakita po nila. Daniel 5:5 and 6, ang sabi po, walang ano-ano ay lumitaw ang isang kamay. Kamay ng tao at sumulat sa pader ng palasyo, sa tapat mismo ng lalagyan ng ilawan. Napakatalino talaga, no? Hindi pwedeng doon sa likod kasi paglasing lalo na. Hindi ko mabasa yung madilim eh. Hindi, sa tapat ng ilawan. Sa tapat ng ilawan. Nakita ito ng hari, siya muna. Ibig sabihin, malapit sa kanya. Itong writing na ito. Nakita ito ng hari at namutla siya. Diba? Naging pale ang dugo, bumagsak lahat sa paa. Nangatog ang mga tuhod at nalugmok sa matinding takot. Hindi po bunga ng kalasingan at siya bumagsak sa lupa. Buhungan ng kanyang nakita na nakasulat sa pader ng palasyo. Nung binabasa po ito, inisip ko, parang biglang nawala ang pagkalasing niya. No? Biglang nawala ang epekto ng alak nung makita ni Belshazzar yung nakasulat sa pader. Natakot siya. Kasi kung lasing yan, naman. May mga lasing nga pumupunta pa sa mga mababangis na hayop kasi lasing nga eh. Hindi niya kayang pigilan yung kanyang laman eh. Pumupunta sa mga delikadong mga bagay pag lasing, right? Pero ito hindi. Nung makita niya, biglang yung kanyang wisyo bumalik. Nawala yung pagkalasing, naintindihan niya kung ano yung kanyang nakita. Makakita ka ba naman ng kamay eh, na lumulutang sa hangin, no? At sumusulat ng something sa pader. So, nagising ngayon yung diwa una ni Haring Belshazzar. At ang nakita po niya, siyempre po, walang iba, kundi ang hatol ng Diyos para sa kanya at sa buong Babylonia. Daniel 5:26 hanggang 28. Sa 25, at ito ang nakasulat, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. At ito naman ang kahulugan. Mene, nabibilang na ang araw ng inyong paghahari, sapagkat wawakasan na ito ng Diyos. Tekel, tinimbang ka at napatunayang kulang. Buti pa siya kulang, ano? Kaya lang, ibang klaseng pagkakulang kasi siya eh. Tayo kung kulang sa timbang sa flesh, okay lang. Ito kasi iba yung pinagkulang niya, kaluluwa. Kaluluwa, kulang sa timbang ang kanyang kaluluwa. Tinimbang ka at napatunayang kulang ang timbang na iyong kaluluwa. Verse 28, Uparsin. Ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at sa Persia. Yun ang nakita niya. But you know what? Sinusulat kasi ni Daniel tong kwento. So kaya for us, alam na natin kaagad. Kasi isinulat niya na kaagad, ni-reveal kaagad ni Daniel, habang isinusulat po nitong aklat na ito, kung ano yung meaning nun. Pero by this time po, hindi pa alam. Hindi pa siyempre alam ng hari at ng lahat kung ano yung nakasulat na yun. Natakot sila sa isang bagay na hindi na naiintindihan. It's totally surreal. Talagang kakaiba. Out of this world. Out of this universe, yung nakita nila na sila ay natakot. Hindi na naiintindihan, but gayon na lamang yung takot na kumubabaw sa kanilang lahat. So dito po muna tayo. Ano yung ibig sabihin ng mga ito? Una, doon sa Mene. Number 1, ang sabi po sa Mene, nabibilang ng araw ng iyong paghahari sapagkat wawakasan na ito ng Diyos. Number 1, hawak ng Diyos ang mga araw ng ating buhay. Mga kapatid, there's no such thing as uncertain death. Yun po yung lagi nating maririnig pag meron namatay. Nako, kawawa naman siya sa kanyang untimely death. There's no such thing as untimely death. Hindi po random ang pagkamatay ng tao. Hindi. Hawak po ng Diyos kung kailan ka panganganak at kung kailan tayo mamamatay. God is the author of that. Remember po yung mayaman na ang yabang-yabang? Yaman-yaman ko na.
kulang na yung kamalig ko. Magdadagdag pa ako ng maraming kamalig. Hindi ba biglang kinausap siya ng Panginoon? Fool. Hangal. Isa kang hangal, businessman ka, yes, businessman ka, ang yaman-yaman mo, lahat nabibili mo, lahat ng gusto mo, kaya mong makuha. But you know what? You're a fool, sabi ng Lord dun sa taong yon. Because tonight, kukunin ko ng buhay mo at kanino ngayon mapupunta lahat ng pinagyayabang mong yan? Anytime, pwede pong kunin ng Diyos ang ating mga buhay. Hindi lamang po yung mga tulog. Kasi iba hindi na nagigising. Kinuha siya ng Lord habang natutulog. Meron po gising na gising, kinukuha ng Lord ang buhay nila. Biglang bumabagsak. Napapanood natin sa YouTube yan. Kumakanta, nagsasayaw, nagpipreach, biglang bumabagsak, patay. Kasi yun yung moment na gusto ng Panginoon kunin ang kanilang mga buhay. Ano man ang ginagawa ng tao, kapag gusto ng kunin ng Panginoon ang buhay niya, ano man ang ginagawa niya, sino man ang kasama niya, that person will die. Kung piloto yan, buti lang mayroong autopilot. So remember that. Mene. No? Nabibilang ng araw, alam ng Diyos, hawak ng Diyos ang bilang ng ating mga araw. At sa kaso po ni Haring Belshazzar, siyempre, pag namatay si Belshazzar, kinuha ng Panginoon yung buhay niya, ano susunod? Sino pa maghahari? Siyempre, chaos. Kaya ang sinabi po niyan, sapagkat wawakasin na ito ng Diyos. Nabibilang ng araw na yung paghahari, sapagkat wawakasan na ito ng Diyos. Magkakonekta po kasi yung buhay ni Belshazzar at yung kanyang paghahari o ang kanyang kaharian. Number 2, Tekel. Tinimbang ka at napanunayang kulang. Number 2, meron pong wastong panukat ang Diyos. Minsan po ba naisip natin, na-research natin kung bakit yung image ng justice bulag or nakapiring ang mata? Nakita po mo yun? Yung babaeng may hawak na scale, tapos may piring ang mata. Kung tutusin, maganda yung reason nila kung bakit dapat may piring ang mata ng judge. Para daw hindi nasisino yung mga tao. No? Uy, mukhang mayaman to. Okay, nagnakaw ng bilyon, okay lang yun. Kukulong kita sa condominium. Isa, nagnakaw lang, magkano lang, 100? Simpleng bagay. Habang buhay, iba bilanggo. So sabi lang, kaya kailangan talaga nakapiring daw ang justice. But you know what? Para lang po sa tao yung ganun. That is the standard of man. Kasi ang tao hindi mapagkakatiwalaan pagdating sa pagtimbang at sa pagbibigay ng tamang hustisya. Kailangan talagang piringan ang mata ng tao. Pero ang Diyos po hindi. Hindi po bulag. Wala pong takip ang tunay na justice from our Lord. So yun po yung gano'n, yung rebulto na yon, yung symbol na yon, na nakapiring ang mata at may hawak na scale. Pang-tao lang po yan. Pang-tao lang yan. Ang tunay na justice na kinikilala natin mga Kristiyano, of course, yung justice which is from above. At yung judge na pinag-usapan natin, perfect judge. And that is our God Himself. May wastong panukat ang ating Diyos. Kasi po kapag tao ang nag-decide, una, napakatagal. Di po ba, ang dami nakukulong, hindi pa siya talaga na-prove na siya yung gumawa ng kasalanan, ng krimen, kulong na kaagad na mahabang panahon. Ilan na yung napapanood natin ganyan? 25 years. Tumanda na yung tao, saka pa lang napatunayang, hindi ka talaga nagkasala, kaya pwede na ka lumabas. Lolo na! Lolo! Ang dami pong ganyan, no? Kawawa. Isip ko, ano yung babayaran kaya ng gobyerno yung 25 years na yun? At least man lang dapat bayaran, di ba? Halimbawa, nung ikulong siya, ang sahod niya, let's say lang, 5,000 reals a month. Times 25 years. Dapat yun ibalik ng buo at may extra pa. Kasi muntik-muntika siya lagi mamatay sa loob. Mamatay sa kalungkutan. Mamatay sa sa krimen din naman, sa kapwa prisoner. I don't know kung paano po yung niresolba. Pero tao po yun. Ang Diyos po hindi ganun. Pag sinabi ng Panginoon na kulang ka sa timbang, ang iyong kaluluwa, kulang talaga yon. Kapag wasto ang ating timbang, ang kaluluwa, ang timbang ng ating kaluluwa, wasto po yun. Kaya pa itanong natin sa Lord, Lord, hindi, kasi wala namang scale na pang kaluluwa eh. Basta na kung meron. Dati nga po, minsan nagkakabiroan kami kasi pinag-usapan yung init sa pananampalataya, kung worthy ba kaming tumayo noon, gumamit ng instrument, kami ba spiritual talaga. So sabi namin, ang hirap nga pala nung ganun. Kasi ang daling magkunwari eh. Sana pala mayroong spiritual na panimbang.
Kung pwede lang ha, maganda, ganun muna, titimbangin yung kaluluwa no? Kasi lagay mo yung kaluluwa mo dyan. Oops, okay, fine. May panik. Kaso wala kasing ganun Pero ang Diyos meron. Isang tingin ng Panginoon, kulang ang timbang mo spiritually. Naalala ko tuloy sinabi sa Bible, di ba? Kung ano rin yung laging pinapakain, yun ang lumalakas. Ang gawain ng ating spirito, karamihan sa atin dahil rin po sa trabaho, napapakain lamang natin ang ating mga kaluluwa or spirito once a week. Pag nakakadalo tayo ng mga midweek, okay, at least man lang 3 times a week. Pero imagine, kung ang pagkagutom ng kaluluwa katulad ng pagkagutom ng laman, palagi ko talaga everyday magbabasa tayo ng Bible. At dadalo sa, wala bang gawain? Kasi nagugutom yung kaluluwa. Kaso hindi kasi ganun, di ba? Ang laman kasi madali lang Di ba? Pag nagutom ang laman, ang timano yun, nasa kitchen ka na naman. Nagbubungkal ka na naman sa kitchen, nitingnan mo, kumikain ng lamig pa ba dyan, or what. Ang dali kasi, napakadaling yung laman, pakainin, busugin. Kaya nga sumusobra sa timbang Pero yung kaluluwa kasi, yung kaluluwa, kailangan po matutunan nating lahat, kasama po ako, matutunan nating lahat, na maramdaman natin, malaman natin, kung nagugutom na siya. Kasi po, tinitimbang pala siya ng Panginoon. Kasi wala namang pwedeng ipakain sa kaluluwa kundi salita ng Panginoon. The Bible, the Word of God. Wala po. Kaya po para mabusog ang ating mga kaluluwa, Scripture, fellowship, makinig tayo ng mga praise and worship, then, and I believe, merong bunga, pag busog na busog ang kaluluwa, nararamdaman natin. Di ba yun yung napaka-spiritually active natin? Spiritually, we're excited. Spiritually, napaka-positive ng ating kaisipan. Di ba? Ilan yun sa maraming patunay na ang kaluluwa busog o nasa tamang timbang kapag yung outlook natin sa buhay napakaganda. Hindi yung pagkagising natin, di ba, buwisit ka agad. Di ba? Itulog. Buwisit. Yung bang unang bibig talaga lalabas sa bibig, buwisit ka agad. Ang sarap na nga ng tulog, pagkagising, buwisit ka agad yung lalabas sa bibig. Hindi ba halatang, siguro kulang. Malnourished ang kaluluwa ng taong to. Yung pagkagising, nakabusangot ka agad na ganun. Nang gagaling sa loob. Kasi meron talaga busangot ang mukha. Pero sa loob naman hindi. Diba? So anyway, mapifix naman yan Humarap tayo sa salamin. Mukhang busangot nga pala ako. Ayusin. Extra effort lang. Diba? Extra effort lang naman po yan. Naayos naman ang mukha. Wala naman problema doon. So hawak ng Diyos ang ating buhay at mayroong wastong panukat ang ating Panginoon. Number 3 po, uparsin. Ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at sa Persia. Ang Diyos ang tunay na makapangyayari ng lahat. Nations rise and nations fall. Sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos. Nakikita po natin ang Amerika, unti-unti na silang bumabagsak. There will be another ones na papalit sa pwesto nila. But we are just trying to help them. Kasi po, medyo bankrupt na rin spiritually ang US. Dati po sila nagpapadala ng mission. Noon pa po ito noon pa. Noong araw, sila nagpapadala ng missionary sa Pilipinas, sa Asia. Kaya dumami ang mga churches sa Pilipinas. Ngayon po hindi na, baliktad. Tayo na ang nagpapadala ng missionary sa kanila upang yung kanyang spirituality mabuhay ulit. Makikita po ninyo, yung pagtaas ng bansa, sang-ayon din naman sa kagustuhan ng Diyos, depende sa spiritual na kalagayan ng isang bansa. At depende sa pagkakagamitan ng Panginoon sa kanila. Kasi po ngayon ang US talaga, hindi lang naman na technology ang ini-export nila. Hindi lang technology, hindi lang science, hindi lang art. Pati mga kalokohan, ini-export na rin. Maraming alam na krimen na nangyayari sa ibang bansa, ginagaya rin lang naman sa kanila. Yung mga vices. Di ba? Yung mga bagay na paglilibangan na hindi naman tama. Saan nanggagaling yung mga yan? Saan nagsisimula? Kadalasan po sa kanila. So, nations rise and nations fall. Who knew? The next nation na magra-rise ang Pilipinas, di ba? Kung loloobin ng Lord. Pero then again, hawak po ng Panginoon. Hindi po lahat ng bansang namamayagpag ngayon, laging ganyan. One day, kapag tapos na ang Panginoon sa pagkakagamit sa kanila, they will fall. At iba naman ang bibigyan ng chance na mag-rise. Ganun din po sa kaso ni Belshazzar. Kasi po, yung Babylonia, sila nasa height of power by that time. Pero after a while, sa binabasa po natin, makikita natin ano ang mangyayari sa kanila kung babasahin po ninyo. Kung itutuloy po ninyo ang pagbabasa, hindi ko na po sinama lahat.
they fell that night. Tinawag na kasi po hindi na maintindihan yung sulat, di ba? So ang kwento po dyan, hindi mabasa yung sulat, maging yung mga astrologers, yung mga magician ni Belshazzar, hindi kayang basahin. Yung mga pagans, hindi kayang basahin yon. Kaya dumating ngayon yung nanay ni Belshazzar, kinuwento, hindi mo kilala. No, merong tauhan yung lolo, yung tatay na si Nebuchadnezzar, na magaling siyang interpret ng mga dreams. Magaling siya mag-interpret ng ganyang mga klase ng mga bagay. So, bakit hindi mo siya tawagan? So, to make the story short, tinawagan nga po ni Belshazzar si Daniel at ipiniliwanag nga yung nakasulat. At yun po yung binasa natin sa ngayon. At sinabi rin mismo ni Daniel, kasi gusto siyang bigyan ng pabor. Gusto siyang itaas na naman muli ni Belshazzar kasi binasa niya eh. Binasa niya. Sabi ni Daniel, mahal hari, itabi niyo na lamang yung gusto niya ibigay sa akin. Hindi po ako interesado sa ginto. Hindi po ako interesado sa pwesto, sa karangyaan na ipinapangako ninyo sa akin ngayon. Hindi po. I-keep nyo na po yan. And that is why, bakit nagkaganon? Bakit ganun ang panalita ni Daniel? Because that night nga po, nangyari ito. Dumating yung mga taga-Media, mga Medes, mga Medes, dumating yung mga Persians, at sinakop po that night mismo ang Babylonia, and they were destroyed forever. Ngayon po, ang Babylonia nasa Iraq. Pero it's just ruins. Ruins po. Mula nung pagkakawasak na yun, hindi na po nakatayo muli ang Babylon. Sino mang ibabagsak ng Panginoon, especially, ganyan lamang klase ng pagkakasala sa Kanya, will never rise again. And this point in time, ito pong si Belshazzar at yung buong Babylonia, they were destroyed forever. Ganun lang pong magparusa ang Panginoon. Ganun lang pong magalit ang Diyos. May mga parte po ng Bible mababasa natin. Ang Lord po nagbibigay ng second chance, third chance, katulad po ng Babylon, katulad ng Nineveh. Yes, pero ito po hindi na. Yes, mga kapatid, our God is the God of many chances. Hindi po natin mabibilang kung ilang beses tayong bibigyan ng Panginoon ng chances. But then again, beware. You never know kung kailan namang ititigil din naman ng Panginoon yung pagbibigay pa ng chance sa atin. Meron din pong salop ang Diyos. Kapag napuno na ang salop niya, kakalusin niya yan, and that is for us. Okay? God is a loving God. But He is also a just God. He is a just God of justice. Ibibigay niya ang parusa sa itinakda niyang panahon. At ito yung itinakdang panahon kay Belshazzar at sa kabuuan po ng Babylonia. So remember, lahat po ng nations, even China, yung magaling na China na umaagaw ng ating mga karagatan, ng ating mga ari-arian, hawak po ng Diyos ang kahinaan at kalakasan ng China. What we can do is to pray. Our God is a God of justice. Kung meron man silang might, meron silang nuclear weapon, 1 million mahigit ang kalang mga soldiers, na even the US takot makipagdigmaan sa kanila, always remember, God is with us. Lagi pong kakampi ang Diyos sa mga bansang inaapi, especially mga bansang ang pinaniwalaan, ang sinasamba ay si Yahweh, ang ating Panginoon. Always remember that. So pagbulayan po natin panghuli. Number 1. Ang panulat ng Diyos ay maintindihan lamang ng kanyang mga hinirang. Remember na isulat po yun, walang na ibang nakaintindi. Daniel alone. Ngayon, inisip ko, paano naman nalaman ni Daniel? Ano yun, minsan na encounter niya yung sulat na yun nung araw, nung unang panahon? No, it's not. It is just God. Na nang tignan ni Daniel, yung nakasulat na non-existent kasi yung sulat. Kaya merong nagsasabi baka sulat ng mga anghel. Well, maybe, pero ititikop ko na lamang aking mga bibig kasi wala namang sinabi sa Biblia na sulat ng mga anghel yun eh. So hanggang doon na lamang yun. Sulat siya na doon lamang nag-exist sa time na yun. Pero nabasa na Daniel. It is God na nagbigay sa kanya understanding by that time. It is God. Katulad po natin ngayon, kapag nagbabasa tayo ng Bible, because of the Holy Spirit, we understand it. Hindi po ba maraming mga unbelievers nagbabasa ng Bible pero hindi nila naiintindihan? Yung relihiyon ng bansang ito, nagbabasa ng Biblia yung mga yan, nag-papak-scholar pa sila sa Biblia, pero tingnan ninyo kung paano ini-interpret yung binabasa nila. Totally against itself. Ginabasa lang Biblia to be against the Bible itself. They will never understand.
Maraming tao nabasa na raw niya ang Biblia mula sa Genesis hanggang Revelation. Pero tingnan niyo ang buhay. Palinghado. Di ba merong religious leader nung araw, kapisado raw niya ang Bible, kaya basa. May nang nagtanong, ganun ba? Basa. Maganda yung ganun, di ba? Tila ba kabisado niya kung saan naroon, saan huhugutin yung mga verses. Pero tingnan niyo, yun lamang lumalabas sa kanyang bibig. Puro panungayaw. Gina-justify pa, si Jesus Christ na nagmumura din eh. I mean, yun ba yung pastor? Yun ba yung nagbabasa ng Bible? Nagbabasa siya ng Biblia pero wala yung kapangyarihan sa kanya. Why? Because hindi siya sasakupan, no, ng paghahari ng Diyos. That person, even though pastor siya naturingan at brother pa, he is never a member of God's kingdom. And yet, he's dead now, right? At alam naman natin saan pupunta yung mga mga gumagawa ng katampalasanan sa ating Panginoon. Applicable sa kanya, katulad nila, yung sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala, lumayas kayo, mga gumagawa ng katampalasanan. Marami pong ganyan. They are reading the scripture but they do not understand. But us, we do. Because katulad ni Daniel, we have the Holy Spirit na nag-guide sa atin. How to read, not to read only, but to understand and to apply. Ano man po yung nakasulat na ibinigay ng ating Panginoon. Number 2, ano pa po yung makikita natin dyan sa ating pagbubuhay? Marami mang pagor na tinanggap si Daniel mula sa hari, hindi yun naging dahilan upang mapigilan ang kanyang paghahayag ng katotohanan. Never compromise. Kadalasan po, tikom ang ating mga bibig kasi nabibigyan tayo ng pabor ng tao na supposedly i-rebuke natin. Diba, yun din minsan ang problema ng ibang mga church. Nakikita na ng pastor na itong taong to kailangan na muna siyang i-disciplinary action. Pero hindi niya magawa. Why? Isang pamilya kasi sila Pag na-offend to, buong pamilya mo offend, mawawala. Sayang din ang tithes nun. Yes, nangyayari po yung mga kapatid. Opo. Hindi magawang sawayin yung tao simply because ang laki na naibibigay na tulong sa church. Pero si Daniel po, hindi. Basahin po ninyo ang aklat ng Daniel. Yumaman ng todo, maging sa earthly possession si Daniel, because of the favor, because of the Lord. Pangalawa, ginamit ng Lord yung mga hari to favor Daniel at yung tatlo niyang kasama. But this time, sabi ni Daniel, regardless ng lahat ng ibinigay niyo sa akin at ibibigay pa, ito po ang katotohanan, mahal na hari. God is angry with you. And today will be your last day. So dapat po maging ganun tayo. I know, mahirap po yung umiwas sa ganun. Pero sa tulong ng Panginoon, gawin natin. Kung kailangan pagsabihan, kahit sino man siya. Kahit minsan mamamatay ka na, siya yung nagsalin ng dugo sa'yo at nabuhay ka ulit. Kung mali siya, mali siya. Wag mo nang pagsabihan niya kasi malaki utang na loob ko dyan Come on. Kung utang na loob pag-usapan natin, mas malalaki pa ang utang na loob ng mga nasa Biblia. Pero hindi lang inintindi kung katotohanan na ang siya nakasaalang-alang. So maging ganun po tayo. Walang masamang magbalik ng pasasalamat. Pero dapat hindi yung dahilan kung bakit hindi natin magagawang itama ang isang nagkakamali. Amen? At panghuli po, number 3. Gaya ni Daniel, tayo ngayon ang inatasang basahin ang nakasulat sa pader ng bawat tao. Wala nang Daniel. But we are now the modern day Daniels. Because we are the ones na nagbabasa ng Biblia and we understand it and we practice it. Let's share it sa kanila. Especially mga sabing, actually Christian na naman ako But marami kasing ganun, di ba, yung mga Christian. Christian na naman ako, nabasa ko na nga yan, religious nga yung mga parents ko Parang katulad lang nung binatang mayaman ng panahon ni Jesus Christ. Di ba, sabi doon, Panginoon, teacher, ano pa po ba ang dapat kong gawin? Kasi po, yung 10 Commandments, nasunod ko na. Di ba, ganun ang pasok niya kay Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, ganun ba? Okay. Ito na lang ang dapat mong gawin. Ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap ang mapagbebentahan. Ano nangyari? Nalugmok yung tao, di ba? At hindi na siya nagpatuloy sa faith. So maraming akala nila, talagang they are followers of the Lord. Akala nila, talagang naiintindihan nila yung scripture. Akala lang. Doon po tayo papasok. Let us be the Daniels in their lives. Itama, i-align natin, i-realign yung kanilang pananampalatayang kanilang mga kaisipan sa tamang pagkakaunawa po ng scripture. So marami po sa ngayon, maaaring wala na pong writing in the wall, no more. Pero naging kasabihan na po yan. Oy, yung mga ginagawa mo, tignan mo kasi dapat tignan mo yung mga writings in the wall. Kasi naging po yung kasabihan.
No, dapat tingnan nila yung Amerika, dapat tingnan nila yung writing in the wall sa kanila. Sabihin yung mga warnings. Ngayon po, pag sinabing writing in the wall, warning po yun. Yung po kasi warning yun kay Belshazzar. Ngayon po, ganun din. Tayong lahat, we must know, we must always see clearly the writing in the walls ng ating buhay. If we are doing something wrong, definitely, sabi nga nila, what goes around, comes around. Yung mga nangyayaring yan because of you, babalik din sa yan later on. We must read the writings from the wall. Makita natin yung warning from the scripture ng ating Panginoon. Kung meron ng warning na binibigay ng Panginoon, mga kapatid sa atin, pakinggan natin. Kasi po pag hindi, we will be destroyed. In God's own terms sa ngayon. Okay? Mahirap po, mga kapatid. It's a terrible thing to fall in the hands of the living God. Sabi nga po ni Pablo. Yung saktan tayong tao, mabubuhay pa tayo, pero pag ang Diyos, kamay na ng Diyos ang humumpas sa atin, imagine ano magiging dulot ng sa ating katawan at sa ating mga kaluluwa. So, always heed the writings on the wall sa ating mga buhay upang hindi po tayo masadlak sa kinasadlakan ni King Belshazzar.